Sabay ng pabago-bagong panahon, kasabay nito ang ating bokabularyo. Maliban sa mga salitang makikita natin sa ating mga diksyonaryo, alam niyo ba na may mga bagay o salita tayong madalas gamitin na hindi natin alam ang malalim na salitang Tagalog nito, na napalitan na at kilala na sa ngalan nito ngayon? Pamilyar ba kayo sa salitang ito? Ang florga ay nangangahulugang allowance. Katapusan na ng Abril, maaari ko na bang makuha ang aking florga? Napurga na kasi ako sa torta. Gusto ko rin namang maglaga. Sa salitang ito, pamilyar ba kayo sa salitang siknayan? Ang siknayan ay nangangahulugang mathematical o sa Ingles ay mathematics. Alam niyo ba na kailanman ay hindi ko naging paborito ang asignaturang siknayan? Bukod sa mahirap itong intindihin, hindi ko rin to kayang pagpasensyahan. Sa salitang ito, ang kahulilip ay nangangahulugang walang kapantay. Ang kanyang ganday kahulilip, ihambing man sa iba ay hindi nakakainip. Pamilyar ba kayo sa salitang ito? Ang bukang liwayway ay nangangahulugang umaga. Si Arintanak na sumablay, andyan si inay at itay na nakaagapay. Pangarap ay ginagawang mas makulay, nagsusunog ng kilay, umabot man ang bukang liwayway. Pamilyar ba kayo sa salitang ito? Ang salitang magpahingalay ay nangangahulugang magpahinga. Kung wala mang nagsasabi sa iyo, ay sasabihin ko, matuto ka sanang maging marahil sa iyong sarili. Magpahingalay sa mga pagkakataon na nais mo ng humulay, gawa ng mga pagsubok sa buhay. Bumagsak sapagkat walang umaalalay, gagaan din ang lahat basta't marunong ka lamang maghintay. Paranuman ng mga mata ang bumihag sa puso nito. Sinikap kong mag-aral upang maging isang tulog-aral. Hindi lamang siya pangkaraniwang kaibigan, isa rin siyang aking kaibigan. Hindi ko sinasadyang mahumaling sa kanyang kagandahan. Gusto ko ang kanyang batlag, kat ang kanyang batlag ay maangas. Ang alibughan na guro ay madalas na nagiging sanhi ng kaguluhan sa klase. Sisira ang miktinig, hindi narinig ng mga manonood ang mensahe ng speaker. Sa maliit na hangya, madalas masikip ang daan para sa mga sasakyan. Ang pamutat na inihanda ng nanay ay nagustuhan ng buong pamilya. Hindi dapat pagkatiwalaan ang sulopika dahil palaging may kasinungalingan sa kanyang mga sinasabi.